Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ni Lord? Pinagpala ka ni Lord. Pag sinabi pong pinagpala, madalas natin maisip yan. May blessing ako. Di ba? Napuntahan ko yung lugar na to. Bless ako ngayong linggo. May naggano siya ng extra, di ba? Bago po kami umuwi nung pastors team building, nakita niyo po yung post natin, ha? So, sa biyaya po ni Lord. Nagkukwento lang ako naman sa kanya. Malay-malay ko pong kinausap siya ni Lord. Sabi niya, anak, tali ka rito sa gilid. So, nagbigay siya ng panggas ko raw pa uwi. So, yung mga ganong bagay, bonus lang yung mga yan. Pero ang blessing na meron po tayo, walang iba kundi ang ating relasyon sa Lord. Sino pong masaya ka, meron kang personal relationship with God. Amen? Sapagkat pag meron kang relasyon sa Panginoon, ang ganda po ng word na to, sagot ka ni Lord. Amen? Ibig sabihin po, kahit anong mangyari, kahit ano pang pagdaanan mo, ay sasamahan po tayo ng Lord. Kasi sabi po ng kanyang salita, I am with you always to the very end of the age. So, ang pagsama ni Lord, hindi lang po sa panahon na ikaw ay masaya. Even po sa panahon ng malungkot ka, kasama natin si Lord. Because He is God, He is faithful, at hindi po siya nagbabago. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Yan. Ang tao lang ang nagbabago. Yan. People change, but God never change. Tama po ba? May mga panahon po ang puso natin nagpupuri sa Lord ng masayang-masaya. Tama po ba? May time naman na parang hirap mag-church, no? Sino pong nararanasan yan? No? Ako po, dumarating ako sa time na ganon. Before, yung tayo po ay nag-a-attend pa lang. Battle talaga. Pero isa po sa natutunan ko, pagka meron kang relasyon sa Lord, excited ka. Amen. Amen? Yung alam mong meron siyang sasabihin sa'yo ulit, na alam mong nakakapagpagaan ng loob mo. Sapagkat every time we hear the Word of God, ang pananampalataya po natin nade-develop. Because faith comes from hearing the Word of God. So every time po na nakaka-receive ka ng Word ni Lord, ay ang pananampalataya mo po pinapalago niya. Kagaya po ng isang halaman, hindi pwedeng yung pananampalataya mo manatili siyang bonsai. Alam niyo po yung bonsai? Ang ganda ng bonsai, no? Ang cute tignan, no? Pero sa buhay Kristiyano, hindi siya cute. Pagka bonsai faith, ibig sabihin, yung faith mo hanggang doon na lang. Amen? Kaya ang pananampalataya, kailangan niyang mag-grow. Sabi mo po ulit sa katabi mo, grow. Grow. Yan. So every time na umattend ka sa presence ng Lord, sa simbahan po ng Diyos, ay ang pananampalataya nadidiligan. At ang pananampalataya po, hindi pwedeng isimba mo yung katabi mo. Ang hirap naman nun, no? Sige, matulog ka lang dyan. Ako na lang ang mananampalataya para sa'yo. Pagising mo, malakas ka na rin sa faith. So, ang hirap nung ganun, no? So, sabi mo ulit sa katabi mo, last na to, walang ganon. Walang ganon. So, ang ating pong relasyon sa Lord, personal. Pag sinabing personal, ikaw talaga at si Lord yan. Irregardless kung yung kasama mo ay wala at ikaw ay magsusulong kay Lord. Naalala ko po yung ako po ay na-invite sa church. Ang dami namin eh. Ang dami namin nag-start, dami namin magkakaibigan. Isa-isa na wala. Pero nagbalikan na may iba. Ibig ko po sabihin, nakita ko, hindi na ako connected sa kanila. Kasi noong una sumasama ako dahil sa kanila. Pero dumating sa time, ang focus ko na kay Lord na. Ibig sabihin po, yung kahit wala sila, dumidiretso pa rin ako. Nakita ko yung journey ko ng faith ko kay Lord. Ay, Lord, ayos nakakonect talaga ako sa. So, dito po, sa ating pag-uusapan, maganda po ito, it is connected sa ating pong pananampalataya. Because, tayo po, ano pong month ngayon? June. Matatapos na. Ang June, no? Papasok na po tayo sa July. At ang July po, ito po ay ating pong ika-6 month. Grabe, kalahating taon na tayo. Palakpakan natin si Lord. Kalahating taon na po tayo. At sa isang baby na sinilang, 6 months, gumagapang na po ba yon sa mga nanay po dito? O nagbabasketball na sa labas? Hindi pa naman. So gumagapang na po, no? Nakakakita na siya. Tapos, yan, lahat, yung curiosity niya, nandun na, no?
Yung kung ano-ano pinagkakalikot. May pamangkin po ako nung umuwi ako sa Pampanga. Nagmamasdan ko siya eh, nilalaro niya yung laptop, nanonood siya ng tablet. Maya ginagano na yung saksakan, nalingap lang ako konti. Sabi ko, itong batang to ah. So, ang bata, curious siya. So, sa ating pong buhay pananampalataya sa Lord, sa ganyang 6 months po natin kay Lord, alam ko po yung curiosity niyo gumagana. Tama? At sa pagiging curious mo po, maraming positive and meron ding mga negative. Tama ba? Tama po, na-observe niyo yun sa sarili niyo. Yung bang sabi mo, 6 months na ako palang umaten, parang walang nangyayari ah. So, akala mo lang yon. Because may mga resulta na hindi agad lumilitaw. Yan. Bigla na lang magugulat ka, magbubunga na lang yung iyong pananampalataya sa Lord. Meron namang ngayon, sobrang alab mo kay Lord. Amen? So, kapag ikaw ay maalab sa Lord, ay maganda po yan kasi mas lalo ka po niyang bibigyan pa ng mga bagay po tungkol sa Kanya. Because our hearts are open and our mind is open also. So, dapat bukas ang puso at ating kaisipan. So, welcome din po sa ating first timer. Yan. Si, ano pangalan? Si ito, tatanda, sa babanggitin ko na lang. Si Ate Poby, tsaka si Ate Allen. Naalala ko pa, no? So, may memorya pa si Kedwin. So, pinsan siya nila Jolo, no? So, welcome sila. Welcome po kayo sa lugar na to. God will do something amazing things sa buhay niyo po. At sila po ay nag-first timer din sa youth service kahapon. Amen? Palakpakan natin ulit si Lord. Nakita niyo po yung post natin, no? Grabe. Nakaka-amaze. At sabi po nila, first time namin to. Kuya, first time po namin. So, lahat po ng first time, masaya yan. Tama? Yung mga bagay na ngayon mo lang nararanasan, masaya yan. Pero mas masaya yung pag nagtuloy-tuloy yung relasyon niya kay Lord. Excited ba kayo magtuloy-tuloy yung relasyon niya kay Lord? Amen? Sapagkat ako po, nagsimula lang sa simpleng invite, na curious lang ako. Ano kayong ginagawa nitong mga to? Tumataas-taas pa yung mga kamay. Ako talaga dati takang-taka ako. Ba't kaya tinataas pa nila yung kamay nila? Ano ba yung panatang makabayan ba yan? Hanggang sa di ko namamalayan, ginagawa ko na rin siya. Because we are born to worship God. Amen? Lahat po tayo tinawag ng Diyos at our ultimate purpose is to serve our Lord. Kaya po, we are on our 6th month this coming July. At happier na po tayo. Naniniwala po ako sa madami na po nating na-receive na word ni Lord. Lahat po tayo nag-benefit na po. Amen? Yes. Sa dami po ng sinner na word ng Lord through the life of your servant, ay naniniwala po ako, may mga binago na sa inyo si Lord, unti-unti. At ang maganda po rito, bago po kayo tamaan ng word ni Lord, ako na po unang tinamaan. So, ibig sabihin, talagang nauna muna ako mag-encounter before maibaba po sa inyo to. Kaya po, every time na tayo po may binababang word, it is from the Lord. Galing daw kanino? Kay Lord. Hindi po sariling revelation lamang po ng inyong lingkod, kundi ito po ay galing kay Lord at ito po ay ating binababa sa inyo. Sabi po ng Hebrews chapter 6 verse 1, so let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Ano daw? Let us stop. Ano daw po ititigil natin? About going to basic teaching about Christ again and again. Grabe yung word, no? At sa Tagalog niyan, tigilan na raw natin ang mga bagay na mga simpleng katuruan. Yan. Ibig sabihin, ang gusto po, pinaparating po ng word na yan, kailangan natin mag-next level. Amen? Kagaya po ng ating 6 months by July, so dapat ang kaisipan natin kasama nag-grow ng ating simbahan. Amen? Yung bang perspective mo, yung pananampalataya mo sa Diyos, ay nagle-level up din. Amen? Dati, di ba, pag narinig mo yung mahal ka ni Lord, sarap na, mahal ako ni Lord. Okay yan. At hindi po magbabago yan. Palagi kang mahal ni Lord. minsan nga lang, pinapalo ka ni Lord. Sino pang nararanasan mong paluin ni Lord? Di ba? May mga bagay na nararanasan ka. At
kahit anong isip mo na hindi yun talaga yung pinaparating ni Lord. Tinuturuan tayo ni Lord. And ang pagpapalo po ng Diyos, it is one way of showing His love to us. Amen? Mas, ako, dito ko rin naintindihan yung mga parents. Kaya pala, kailangan din talaga na para po maramdaman ng anak na concern talaga yung magulang. So, ganun din po ang ating amang nasa langit. Kaya po tayo pinapalo because God loves us. Amen? Because kung hindi po niya tayo tuturuan, tayo po ay malilihis ng ating landas. Every time na tayo po ay tinuturuan ng Lord, dire-redirect ka ulit para bumalik sa kanyang original path. Ibig sabihin yung daan mo na dinadaanan para kay Lord dapat. Amen po ba? Amen. So, let us stop going over the basic teaching. Sa NIV po, sabi diyan yung elementary teaching. Grabe, no? May mga pinag-aaralan sa elementary na hindi na pinag-aaralan sa high school. Pinag-aaralan po ba sa high school ang abakada, egal, ano pa ba yun? Hindi ko nakabisado. May mga pinag-aaralan sa elementary na hindi na pinag-aaralan sa high school, lalo sa college. Tama po ba? Ang galing ng Bible, no? Ang ganda nung version niya. Sabi kasi, let us forget the elementary teaching. So, napaka-simpleng logic naman nung nakikita mo agad na may mga bagay dapat na hindi na kailangang ituro pa sa'yo dahil alam mo na dapat siya. Amen? Amen. Yung bang pagising mo, siyempre papasok ka na school sa mga estudyante, no? Ang hirap pumasok na school nang hindi nag-almusal. Yan, basic yan. Hindi nag-toothbrush. Yan. So, mga basic thing na dapat nakakabit na po sa sistema natin. Amen? Pag sinabi pong basic, dapat yung katawan mo, kahit hindi mo siya isipin, yung subconscious mo, ginagawa niya, no? Tama po ba? Yung bang pagising mo, alam mo na yung ginagawa mo, yung everyday routine. Alam mo na agad yung, alam mo, pupunta agad na CR. Alam mo agad, maghihilamos ka agad. Alam mo agad, ito yung gagawin mo, maghapon. So, yun po yung mga bagay na basic na lang. Sabi mo ulit sa katabi mo, basic. Yan, basic thing. So, ayan po yung mga dapat makita natin. Sa pananampalataya po, ang panalangin dapat basic na lang po sa atin. Amen? Because, isa po yan sa sinasabi dyan na kailangan matapos na tayo sa level ng gano'n, ng elementary teaching. Yung bang simpleng, Lord, salamat po sa umagang ka. Ang laking bagay po noon kay Lord. Yung bang ma-appreciate mo si Lord na sinamahan ka niya sa pagtulog mo, isa pong magandang bagay na po yan. Amen? That's why we need to be thankful every time. So, sabi po rito, about Christ again and again, let us go on instead and become matured in our understanding. Kasama po pala sa pag-level up po natin, yung pagiging matured sa pangunawa. Amen? Sabi po rito, surely we don't need to start again with the fundamentals important of preventing from evil deeds and placing our faith in God. So, kagaya po ng ating pagtutuloy-tuloy sa ating pong pananampalataya kay Lord, dapat yung pangunawa mo lumalawak na lumalawak. Amen? Yung bang ako po thankful din ako kay Lord, isa po sa naiintindihan ko lalo sa pagsunod kay Lord. Una, tinuro sa akin ni Lord, yung bang pupunta ka ng simbahan para sa akin. Yun po yung isa sa matagal ko siyang mindset talaga. At thankful ako kay Lord, nagawa ko yan. Na kahit saan ako pumunta, pupunta ako ron kasi para kay Lord. Pupunta ako ng team building namin, hindi dahil nandun yung mga pastors. Because I know God will pour out something sa aking spirit. At di naman po ako nabigo. Nakakuha ko talaga yung word na yun doon. So, ganun din po tayo. Every time you go to the church, dapat yung mindset mo, ako ay kakain ng salita ng Lord. Hindi dahil nandun yung best friend ko. Hindi dahil sa ano pa man pong bagay. So, dapat it is a strong conviction na pupunta ka para kay Lord. Amen po? So, sabi po ng Hebrews chapter 6 verse 1, it encourage, ito po yung paliwanag yan, it encourage the believers to move, number 1, to move beyond basic of Christian teaching. So,
bagamat iiwan mo siya, kasi magne-next level ka na, pero huwag mong kakalimutan daw yung mga natutunan mo ron. Tama? Kaya ka nakarating ng college kasi dumaan ka ng abakada. Kaya kahit sinong magagaling, kahit pangulo pa yan, wala siyang may pagmamalaki sa teacher ng kinder. Kasi doon siya dumaan. Tama? Isa siya sa, sino po ditong naturuan ka ng iyong magulang? Di ba? Yung dahil sa abakada. Ayan. Di ba? So mama, loob mo kay mama. So, nakakatuwa po dyan kasi babalikan mo pa rin yung mga bagay na yan. Yung mga basic na yan, babalikan mo pa rin yan. Pero you need to move beyond the basic of Christian teaching. So, basic na po ang prayer, ang pananampalataya. Kapag ka umuulan, dapat wala ng battle. Ibig sabihin, maganda yan, malamig makinig sa church. Ako ganun po yung naging mindset ko kagabi. Ayos, ang lakas ng ulan Dati iniiyak ko pa kay Lord, Lord, sana wag umulan, sana. So, binago ni Lord din. Tinuruan din ako ni Lord ng mindset. Gusto ko umulan sabi ni Lord. Gusto ko umulan ano magagawa mo? Uncontrollable yan. Oo nga, no Lord, So, dapat pala ang baguhin ko mindset. Sino pa excited? Babaguhin mo unang-una kaisipan. Hindi naman pwedeng lagyan natin ng trapal tong buong makamot. Para wag umulan. So, ang galing ni Lord, Sabi ko, oo nga, Sabi ko, Lord, sige, umulan ka pa. Okay lang yan. So, doon ko nakikita na binabago ni Lord ang puso at kaisipan. Sino po excited ka, lalo sa buong taon na to, isa po sa babaguhin ni Lord ang iyong kaisipan at ang iyong puso. Amen? Yung bang lahat ng aspeto ng ating buhay ay gagamitin po ni Lord at babaguhin po niya. Number 2, strives for maturity. Strive for maturity. Number 3, pagsamahin ko na po, advance in knowledge and application of the Christian faith. So, strive for maturity. So, ang pagiging matured, hindi naman niya instant. Yan, especially sa mga kabataan, di ba? Ang alam lang niyan, siyempre, Gen Z kami. Sinama ko na yung sarili ko, tawa silang tawa kahapon. Sabi ko, sama nyo na ako sa inyo. Gen Z muna ako. Sabi ko sa kanila, maganda yan, nandiyan kayo sa kabataan niyo. Pero wag niyong kakalimutan that you need to become matured. Kasi hindi ka habang buhay, 11, 12, 13, matatapos ka rin sa teenager mo. Sabi ko naman sa kanila, pag nag-20 ka na, teenager ka pa rin naman. Kasi 20 ka na. Yan. 21, 22. So, nakakatuwa yung simula namin kahapon. At nirecord din namin yung video na yan. Because we believe 5 years from now, babalikan din nila yung mga video na yan. 10 years from now. At yung mga pangarap na binanggit nila kahapon ay papapangyarihin ng Diyos. Amen? Nakakakita po kayo dito sa simbahan na to na future seaman, future teacher, nurse. Kaya ang mindset ko po kahapon, yari ako Lord. Kaharap ko pala mga future leaders, tsaka future millionaire. Grabe si Lord mag-expand ng mind, Pag tinignan ko sila, mukhang mga nene lang, totoy. Tapos ngingiti-ngiti lang kahapon, nagsisikuhan pa sila. Pero biglang tinatransform ni Lord yung mind ko. Hindi mga ordinaryong bata karap mo. They are the future leaders. And they need to be godly. Sapagkat ang tao na walang Diyos, gagamitin sila ng mundo. Amen? Masasayang yung mga potential nila pag pinagsawaan sila ng mundo. Yung mundo lang makikinabang sa'yo, pero hindi si Lord. Kaya po, we need to prepare our youth people for the next generation. At excited din po ako sa expansion ng church. Naniniwala ako na ilang buwan lang lilipas. Talagang mamomroblema tayo sa lugar natin. Nakita ko na po yan. Because the young people, ang ganda po ng mga kabataan na to, ito po yung malalakas mag-invite. Kasi may mga campus din itong mga to. Sama niyo po sa prayer, unti-unti po, papasokin natin yung mga campus na yan. Amen? Hindi man biglaan, pero unti-unti. Sapagkat naandyan po yung mga susunod na presidente ng Pilipinas. Nandiyan po yung susunod na mayor, susunod na councilor ng ating bayan. Tama po? Yung mga taong gagamitin din ni Lord para maglingkod sa ating bayan. Pangatlo, sabi rito, advance in knowledge and application of the Christian faith.
So, ang maganda po sa word ni Lord, dapat, after mo siyang ma-receive, sa tingin niyo po, ito po yung aking tanong, paano niyo po, sabi kasi rito, advance in knowledge in application. Yun daw na-receive mo, paano mo daw mapapanatili sa iyong sarili yung salita ng mga na-receive natin? Dahil po ang sagot dyan, you need to apply para hindi mo siya totally makakalimutan. Sapagkat pag na-receive mo yan, makakalimutan mo rin yan. Kasi ang ating kaisipan, meron lang siyang ilang minuto or even days lang para maalala mo yan. Pero when you put into practice, alam niyo po, ang maganda sa word ni Lord, magiging lifestyle. Sabi mo nga po sa katabi mo, lifestyle. Lifestyle. Ayan. Pag sinabing lifestyle, natural mo nang ginagawa. Sarap no, no? Natural mo nang ginagawa na i-apply yung salita ni Lord. So, unti-unti po yan at doon po tayo magmamature. Sabi rito, have a foundational truths like repentance from dead works and faith in God, but also calls for growth, progression in understanding and practice. So, may mga bagay po na hindi ka maunawaan sa ngayon. Tama po ba? May mga preaching na parang ang hirap i-digest. Naranasan niyo po yan. Yung natapos na yung word, nakauwi ka na sa bahay, tapos hindi mo pa rin masyado mag-gets lahat yung shinare. Ang hirap unawain nung ano na yan, preaching na yan. Pero alam niyo po, as you go daw, sabi rito, as you go, habang nabubuhay ka sa buhay pananampalataya, unti-unti mo siyang naunawaan. Amen? Ako rin po, dati po hindi ko po maintindihan bakit nagtutuloy-tuloy ako sa aking pananampalataya sa Diyos. Hindi ko alam bakit ako tinitiis kong wala sa pamilya ko, tapos tinutodo ko kay Lord. Unti-unti ko nalaman, kaya pala, pinirepair po pala tayo ng Lord para sa gantong pagkakataon. So, may mga sagot si Lord na hindi mo makukuha ngayon. Amen? May mga bagay po na hindi mo totally maunawaan. But soon, unawa sa inyo ng Lord. Amen po? Amen. So, now, sabi rito, let's talk about the spiritual gifts. Yan. Ang ganda po nito. Sabi ko, ito yung sinabi sa akin ni Bishop nung nasa Baguio kami. Yan, sabi sa akin ni Bishop, share mo to sa mga tao. Yan, medyo kasi tong topic na. Sabi ko, Lord, ilang buwan pa. Yan. So, finally, ito po yung pag-uusapan natin. Sino pa excited na may regalo pala sa'yo si Lord? Amen. Ang tanong, kasi ang regalo, pwede kang, may dalawa kang pwedeng gawin dyan. Sa regalo, tama po ba? Tanggapin or tanggihan. Amen? So, ang pag-uusapan po natin, it's all about the spiritual gifts. Pag sinabing with S, marami yan. Amen? So, lalabas po tayo ngayong umagang to na marami kang regalo kay Lord. Amen. Pwede pong palakpakan natin si Lord. And let us start in prayer. Tayo po yumuko at saglit na manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang to. Lord, we pray, Lord, na sa pag-uusapan po namin, God, speak to our hearts, Panginoon. Buksan niyo po ang puso, kaisipan. Lord, yung mga spiritual gifts, Panginoon, na gusto mo ibigay sa amin at ipakita, Lord, makita at maunawaan namin, Panginoon. Lord, makuha namin tong salita mo ngayong umaga sapagkat ang iyong salita ay magbabago ng aming buhay from now on and for the rest of our lives. Panginoon, salamat po. Change our mind, our hearts, and everything else. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen. So, spiritual gifts. Sabi rito, spiritual gifts are special abilities or capabilities given to, kanino daw binibigay? Given by the Holy Spirit. So, yung daw spiritual gifts, from the word Spirit, diba? It is from the Holy Spirit. Sabi rito, to the Christian believers, to be used to be benefit of the church and the world. These gifts are not natural talents or skills, but supernatural endowments of grace. They are not earned, but are given by God's discretion. Grabe, no? Sino pong naunawa mo yung mga bagay na yan? It is from the Holy Spirit, and we know that the Holy Spirit is Jesus. Amen? Because our God
we have the Holy Trinity, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. But our God is the God had 3 in 1. Sabi, no? So, si Lord, He is a God of a third person. So, third person, this is the Holy Spirit. So, ano daw po, kagaya po ng kwento sa Bible, si Jesus, after po niyang namatay physical, nagpakita pa po siya ng after 3 days, at nanahan pa siya ng ilang araw daw? 40 days. So, after po niya nun, siya po ay umakyat na sa langit. At pag-akyat niya po sa langit, meron siyang ipinangako. Tama po ba? Ito po ay ang Santong Espiritu. Because kung hindi po aakyat si Jesus sa langit, limited lang siya. Ang kanyang boundaries nandoon lang sa Israel. Pero maganda kay Jesus, after niya ma-ascend sa heaven, nagpadala siya ng Holy Spirit. At ito ang maganda. Holy Spirit is available to each of every one of us. Nasa iyo na siya ngayon. Amen? Amen. Sino pa excited? Meron kang kasamang Holy Spirit. Amen. Yung bang, minsan inisip ko yun, paano mo napagsasabay-sabay yung problema namin, Lord? Galing mo, Lord, Paano mo na kami naririnig? Di ka ba nabibingay dyan sa langit? Sabay-sabay kami dumudulog sa'yo. Pero ang galing ng Holy Spirit, no? He is everywhere. Amen? And He is available sa mga believers. Ito po ay sa mga anak ng Lord. At ang maganda po rito, meron siyang gustong ibigay sa atin. Ito po ang spiritual gifts. At ang sabi, isa pa po sa kailangan nating i-highlight, sabi rito, it is by the supernatural endowment of the grace. So, the moment po na tinanggap mo si Lord sa buhay natin, the moment na, yung time na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, sa puso mo, alam niyo po, hindi lang basta pumasok siya sa puso mo. Kasama po lahat ng mga bagay na to sa binigay niya sa'yo. So, meron daw po tayong package deal of spiritual gifts. Amen? Sino pong masaya ka, meron kang package deal of spiritual gifts? Amen. Ang tanong, kuya, ano ba yon? Kwento mo na. Kasi ang spiritual gifts, nasa sa'yo yan. Totoo po ba may mga bagay na nasa iyo pero hindi mo alam? Yes. Yan, di ba? Hindi mo alam, kaya mo palang gawin tong bagay na to, pero kaya mo pala siyang gawin, no? Eh, nauunahan ka ng takot. Nauunahan ka ng mga bagay na pumipigil sa'yo. Tama po? Sa team building po namin itong nakarang, nito lang past few days. Ang gagaling ng mga kalaban namin kasi by groupings. Tapos yung mga kasama ko, hindi ko naman sila ginajudge, pero talagang sabi ko, mukhang malabo kami manalo Hindi kami palaban Yung atmosphere namin, parang mababait kami lahat. Mga simpleng lang, hindi palaban Pero sabi ko, hindi mali kay si Pando. Sabi ko, Lord, magtatagumpay kami. Sabi nung leader namin, no doubt. Yan, so simula noon, dun kami nabuhayan lalo. Kasi may cheering, may palaro, physical games. Sabi ko, paano to? Alam niyo po, at the end of awarding, kami po yung nag-champion. Grabe, no? At ang pinakamalaking prize sa amin napunta. Nakita niyo sa picture? So, grabe ka, Lord. Sabi ko, namamahiya ka talaga, Lord. Yung ina-expect ko sana, ito yung group leader namin, magaling to, hindi pala. So, wag ka magdududa sa sarili mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wag ka magdududa. Mukha lang mainhin yung katabi mo, mukha lang parang, kuya, may gagawin ba talaga to? Parang wala So, alam niyo po, mahirap mag-judge. Amen? Because God also shamed the wise of this world. Kaya niyang pahiyain yung mga matatalino sa mundong ka. Alam niyo po, ang sarap ng feeling. Hanggang ngayon, may group chat pa kami. Nag-uusap pa kami ron. Champion tayo, no? Sa tagumpay tayo. So, hindi mo alam yung mga bagay na kayang gawin sa'yo ng Panginoon. Because it is by the grace of God. So, sa biyaya ng Lord, kaya ka po niya pagtatagumpayin. So, for just as each of us has one body, ito po yung verse 4 na po ito ng chapter 6 ng ating pong binabahagi ngayong magang to. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function.
So, ang tao po, kagaya natin sa sarili mo, di ba? Ikaw ay maraming parts ng katawan. Tama? Meron kang kamay, meron kang ulo, may paa. So, sabi rito, magkakaiba daw siya ng function. Totoo naman, di ba? Hindi pwedeng ipangkain mo ang paa mo. Yan. Kamay dapat. Tama po? At yung paa, pwede yan, pambukas ng electric fan minsan. Di ba? Di ba? Minsan, ginaganon mo na lang, di ba? Minsan, panghugot ng saksak. Sino pong nagaganon? So, ang katawan po natin, meron siyang mga specific function. Even yung pinakamaliit na part ng iyo pong katawan, meron siyang gamit. Kaya huwag mong babaliwalayin yung mga yan. Yan. So, ibig sabihin, lahat ng katawan natin, perfectly designed by God. Amen. Hindi nagkamali si Lord yan sa katabi mo sa pagkakahul mo dyan. Yan. So, ibig sabihin, nilalang po tayo ni Lord according to His image and likeness. So, napakalaga na maunawaan lang natin na ang katawan natin, lahat siya may specific purpose. Amen? You need to appreciate your whole being para mas lalo ka makapamuhay ng maayos. Tama ba? Kasi po merong, kung kilala niyo po si Pastor Nick Vujicic, no? Sabi, no? No arms, no legs. Meron daw siyang legs, yung drumstick lang ng chicken daw. So, napakaliit lang. Pero, grabe, wala sa bakas ng itsura niya na kaya niyang magpalipad ng aeroplano, kaya niya magbilyar, kaya niya mag-swimming, at siya po ay may family at may mga anak. Grabe yan, nakapamuhay siya ng maayos. Kulang-kulang yun, Ibig sabihin po, walang problema sa ating pagkalikha. Amen? Ang maganda po dyan, maunawaan mo kung sino yung lumikha sa'yo. At ano po yung special purpose na. Amen? Lahat po tayong nilalang ni Lord with a specific purpose. Sabay-sabay nga po tayo, specific purpose. Yan. Pag sinabi specific purpose, huwag kang malungkot pag hindi ikaw yung naandun sa posisyon na yun. Tama ba? Kasi po, ang hirap naman kung lahat tayo milyonaryo. Diba? Ang hirap naman pag walang construction worker. Sinong gagawa ng gusto natin pagawa? Tama ba? Ang hirap naman ng walang nagtitinda sa palengke. Kasi nga, mayayaman na eh. Ayaw nang madumihan yung katawan. Di ba? Wala na nagtitinda ng isda. At yung mga nagtatapon ng basura, kumukuha ng basura, ako na-appreciate ko po yung mga kumukuha ng basura natin. Kung wala sila, mabaho tayo. Di ba? Mabaho yung bahay natin. At hindi natin alam kung saan natin dadalhin yung mga basura natin. So, doon ko naintindihan, we need to appreciate ang bawat isa po sa atin. Merong sa atin po sa simbahan, meron dyan, may kasama kang may kulang sila. Yan. Ibig sabihin ng kulang, kulang to sa pagiging, maiyain siya. Ikaw naman over ka sa pakikisama, ikaw naman yung pinakang jolly. So, gagamitin ka ni Lord para ma-influensya mo siya. Sino pong nagigets yung ating pinag-uusapan? Na tayong lahat, hindi po tayo perfect, may pagkukulang. But, because of unity, mapupunan po natin yung pangangailangan ng bawat isa. Amen po? At palakpakan po natin si Lord sa mga bagay na yan. So, ibig sabihin, we will work as one body. Amen? At we are the body of Christ. Ang mga simbahan po na nakikita nyo, these are a body of Christ. Amen? Alam ko, naririnig nyo na lagi yung body of Christ. Pero anong ibig sabihin ng body of Christ? So, the body of Christ, we know that Jesus is the head of the church. Amen? Namatay po si Jesus para sa kanyang simbahan. Hindi po yung simbahan na makikita mo sa mundong to. Hindi po doon. But the church is the people of God. Yan, para malinaw, no? Kasi po na-educate tayo ng mundong to na ang simbahan ay ito simbahan to. Kailangan ko mag-pray. Diba? Ganun ka pa, di ba? So, magpe-pray ako kasi simbahan to. So, hindi pala. The church is the people who believe in God. Amen? So, the moment that you believe that Jesus is our Lord and Savior, welcome to the church.
welcome to the family, and you are now part of the body of Christ. Amen? So, our God is the head of the church. So, sabi rito sa verse 5, so in Christ, we thought, though many from one body, and each members belongs to all others. So, tama naman, no? So, kagaya sa ating physical body, hindi mo siya mapapakinabangan kung hindi siya connected sa'yo. Tama? So, hindi mo siya magagamit kung hiwalay siya sa iyong katawan. So, as the body of Christ, kagaya po natin ginagawa ngayon, hindi po pwedeng same function tayo lahat. Diba? Ang hirap naman lahat tayo, pastor, no? Sinong makikinig? Tama po? Ang hirap naman kung lahat tayo nasa technical team. Diba? So, ang ganda po ng design ng simbahan kasi dito niya po tayo gagamitin. So, kagaya po ng inyong lingkod, ako po ay 12 years in the ministry. At yung ministry po natin, kagaya po ng itong pagpapastor, ito po ay bago pa lang tayo, no? We are in the 6 months pa lang, 6 months pa lang. And for the past 11 years, buong buhay ko po nandun sa paglilingkod. Kagaya ng paglilinis, paglilinis ng CR, ano pa, pagbubuhat ng mga gamit, yung mga paborito kong gawin yan eh. Tapos, ano pa, sa marami pang mga bagay to serve. Favorite ko rin maging runner. Anong ibig sabihin ng runner? Yung motor mo, available siya kay Lord. Utusan ka sa ganito, utusan ka sa ganyan. Lalo't pag may mga encounter, no, yung mga gawain, ang sarap ng feeling na gano'n, yung flexible ako. Sabi ko, ang sarap nitong ministry na to. Pero dumating sa time, pinagraduate na tayo ni Lord. Pero gagawin pa rin natin siya. Pero dinala tayo ni Lord sa next level. Amen? Doon ko nakita na lahat pala ng mga bagay na yun ay worth it. Amen? Sino po ditong lahat ng ginagawa mo para kay Lord na-appreciate ni Lord? At hindi po sayang yan. Maniwala po kayo yung simpleng pag-upo mo dyan, meron ginagawa na sa'yo si Lord. Meron nang tinatahi si Lord sa future mo. Baka po meron kang iniiyak kay Lord na prayer, financially, spiritually, and in all areas of your lives. Maniwala po kayo, dahil nandito ka, inaayos na po ng Lord yan. Palakpakan po natin si Lord. Amen po? Because we are part of the body of Christ. At pag part ka ng body of Christ at si Jesus ang head, connected ka sa Kanya. At pag connected ka sa Kanya, you are fully functional. Magpa-function ka talaga. So, ang kagaya po ng ating simbahan, may mga specific designation talaga tayo. Kasi po, kagaya po nung nag-start tayo, ang ganda lang po kasi nung nag-start tayo, wala tayong exact designation, tama po? Yung bang tirang bahala. Si Lord na bahala. Basta mahalaga, mababa lang tong tarpaulin. Ayan, kasama natin sila Kuya Roy, no? Ayan yung ministry natin, magbaba ng tarpaulin, magtaas pagkatapos. Tapos nagugulat na lang ako, may umaako na. May nag-aako na. Si mama pa po yung nag-ano ng food natin ng una, no? Nagluto. Tapos nakita ko next by the following, next yun dyan na sila nanay. Unti-unti nang nagkakahulma ang simbahan. Ibig sabihin, yung body of Christ, nagkakaroon na siya ng kanya-kanyang function. Dumating pa si Ma'am Jalin, no? Bagamat she is professional teacher, pero she is available para sa service ng Lord. Amen? And we appreciate ang bawat isa po sa atin sa mga nag-e-effort po rito. Amen po? At yung pag-upo mo dyan, hindi po totoo na wala kang ginagawa para kay Lord. Amen? Yung pang maupo ka dyan is malaking bagay na po yan. Because you are part of the body of Christ. Pero ngayon po, mas maiintindihan mo na meron ka palang gifts from our Lord. Amen po? So, lahat ay gagamitin ni Lord. Sino pa excited? Lahat ay gagamitin ng Lord. Yes. Amen? At sa isang katawan po ng tao, kung mapapansin nyo, lahat siya may gamit, no? At ang ating pong gagawin ng ating labasan ng dumi, di ba? Kung sa halimbawa, magtampo yung ano mo, di ba? Yung labasan na yung dumi sa katawan. Yari ka, magkakasakit tayo. Di ba? So, ano kaya magtampo siya? Sa dami-dami naman ng Lord ng paglalagyan ko, dito pa. Di ba? O kaya yung hinliliit mo. Di ba? Yung sa paa, yung dulo.
Diba, parang ano kayong gamit nito, ano? Yung pag natama sa kanto, yan. Ma-appreciate mo siya ngayon. Na-connected pala siya, no? So, ano po ibig sabihin natin? Lahat po ng mga bagay patungkol sa ating katawan, we need to appreciate. And as one body of Christ, tayo po ay kasama sa katawan ng Diyos, meron tayong function. Amen? So, tuloy po tayo. Sabi rito, verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, ito na po, papasok na po tayo sa mga bagay na gifts na meron po tayo. Tignan po natin kung nasaan ang iyong gifts diyan. Baka hindi mo lang alam at ngayon mo siya makita. Sabi rito sa verse 6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with faith. Yan, in accordance with your faith. So, pag sinabi prophesy, ito po yung mga taong pag nag-declare sila, napaka-powerful. Yung bang nagugulat ka nangyayari. Tama ba? Kaya pala mahalaga na nagpapapray tayo sa mga man of God. Kasi po, the prayer of righteous, sabi po ng Bible, are powerful. Yung bang papray po, pastor, papray po. So, yung pastor, wala namang power yon yung pastor. Wala naman siyang kapangyarihan. But because he is connected in his relationship to God, dun po napo-pour out yung blessing. Amen? Ang tunay na napapagaling, hindi yung prayer ng pastor, kundi yung submission mo na alam mo, nagtitiwala ka na yung prayer mo pinapadala ng iyong pastor sa Lord. But we need to pray personally. Yan, hindi pwede yung, pastor, ikaw na bahala sa amin, pag-pray mo na lang kami. Yan. Kaya mo na yan. So, hindi po ganon. Ang prayer, personal. But we need the help of the man of God. Yan. Kaya po may mga panalangin tayong pinagkakaisahan para ito po ay madinig ni Lord. Amen? Para ang prayer natin, hindi lang pangkisame. Yan, talagang umabot po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, keep up prophesying. Practicein niyo po yan. Baka nasa inyo yan. Hindi mo lang alam. Kaya pala, may mga tao na pag nag-declare sila, grabe, no? Kaya pala may mga nagpapagaling talaga, literally. Kasi meron silang regalo. Keep up prophesy. Naalala ko po nung ako'y bagong mananampalataya, napaka-baguhan ko pa lang sa pananampalataya. Months pa lang po ako umati ng simbahan. Yung, naalala niyo po yung kwento ko, si mama pumunta sa ating pong unang simbahan. Tapos tumanggap siya kay Lord. At yung pamangkin ko kasama niya. Yung pamangkin ko na yon, may sugat siya sa tenga na ang hirap magsugat sa loob, no? Tapos papaloob siya. Hindi mo siya alam kung anong mangyayari sa kanya. So sabi niya, papacheck up daw niya pag-uwi. Pero naalala ko, pinag-pray namin yun. Yung time na. Kumakain kami nun, tapos bago sila umuwi, pinag-pray ko yung bata. Sabi ko, pinaropesay ko lang, nagagaling siya. Sabi ko, in the name of Jesus, gagaling tong bata. So pag uwi nila, maniwala kayo, kinabukasan lang, sabi ni mama, natutuyo na yung balat ng sugat. Ginawa ko, niyan daw yung cotton buds is langis, tapos nakukuha niya lahat. And the rest is history. Ngayon, binata na yung batang yun. Ano na siya, senior high school na. So, hindi mo alam, baka may ganun kang gifts. Sino pa excited? Yung kahit ulan kaya mong utusan, stop. So, may mga bagay na kaya kang i-declare. Because sabi rito, declare in accordance with your faith. So, kaya pala maririnig ni Lord yung mga bagay na dinideklar mo. Because you declare it with faith. Amen? Huwag ka pong magdedeklara ng walang pananampalataya. At sisisihin mo si Lord, wag po ganon. So, dapat, nag-declare ka ng merong pananampalataya. Amen po? So, dineclare mo siya kasi naniniwala ka na kasama mo si Lord. At naririnig po tayo ng ating Panginoon. Verse 7, if it is serving, then serve. Grabe, no? Ang gifts pala ng Spirit,
spiritual gifts o regalo ng Holy Spirit, kasama po pala yung paglilingkod. Amen. Ako po ngayon ko lang din nakikita to. Sabi ko, oo nga, no? Yung paglilingkod pala, hindi pala aksidente na masipag-sipag ka kahit papano. Tama? Hindi pala aksidente na kahit anong iutos sa'yo, parang okay lang sa'yo, di ba? Hindi pala siya abuso, no? Depende naman yun, case-to-case basis. Pero sabi rito, if it is serving, then serve. So sa bawat isa po sa atin, baka merong nangungusap sa si Lord, di ba? Baka nangungusap sa si Lord na yung talento mo, pwede mo ipagamit sa Lord. Amen? Kasi lahat ng skills na meron ka, it is part of our serving to the Lord. Tama po? Yung mga bagay daw na ginagawa mo, yung mga simpleng ginagawa mo na yan, it is our service to our Lord. So, hindi natin alam, no? Baka dito may mga merong ganong gifts. Ibig sabihin yung, kuya, ako na dyan. Diba? Pwedeng kami naman mag-ano nito. Diba? Pwede bang kami mag-commit dito? Kami na yung kagaya nila nanay. No? Bagamat taga rito sila, pero syempre yung heart nila mag-ayos-ayos dito. No? Pwede naman hindi nila gawin yon. And it is a gift. Regalo pala yung paglilingkod. Amen? Sino po dito ang gusto mo maglingkod sa Diyos? Amen? Sapagkat sabi ng Bible, lahat ng bagay na ginagawa natin sa Lord ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Meron po siyang eternal value. Kagaya po nung nabanggit ko po, for the past 12 years in the ministry, ay thankful po ako kay Lord kasi masaya po pa rin ang puso ko naglilingkod kay Lord. Amen? So from last week, dire-diretso tayo, no? From Sunday worship, kinalunesan na nagtrabaho pa po tayo. Tapos diretso na ng Caloocan, Pampanga, dire-diretso na ng pastor's team building. Tapos lagari yun, yung tulog lang namin. Na siyempre, ganun pala pag mga pastor po, no? Yung kape-kape na sa gabi, ayan na. Naiintindihan ko na ngayon. Yung kape-kape nyo hanggang alas 2, alas 3. Grabe, sabi ko. Welcome sa pagpapastor. Ganun pala yung mga pastor, no? Talagang, ang pang-survive ko talaga kape. Nakakailang kape ako na pagkausap ko yung mga pastor. Meron po ang kausap hanggang 2:30 ata kami nun. Tapos natulog ako magpo-4 na. Tapos nagising ako 7:30, nag-aalmusal na sila lahat. Ako na lang tulog. Sa sopa pa ako natulog. So, ano po ibig ko sabihin? Yung puso ko masaya pa rin. Pero sabi ko, ayos tong ano na to ha. Ang saya kasama ng mga pastor. So, talaga mahaba-habang usapan. So, meron tayong gift of service. After po nun, bala ko nga umuwi po agad dun pag-uwi na. Pero inawat lang ako. Pahinga ka muna. Bukas na lang. So, to make the long story short, nagbiyahe tayo kahapon. Saktong-sakto lang yung oras. Pagdating ko sa aking tinutuluyan, palit agad. Punta agad dito. Tapos hanggang dire-diretso hanggang. Pero sa biyaya ng Lord, ay meron pa rin tayong lakas na nanggagaling kay Lord. Amen? Pwede bang palakpakan mo si Lord na sa mga strength na meron tayo, it comes from the Lord. Kaya po buhay na buhay yung life verse natin that I can do all things through Christ. Ito po yung life verse na ipong lingkod na pwede nating gawin ding motivational verse na kahit anong ginagawa mo, dapat pagdating kay Lord, you are on fire pa rin. Amen? So, gift of serving. So, sumunod po, sabi rito, if it is teaching, then teach. Yan. Ang spiritual gifts po, kasama po pala dyan yung pagtuturo. Yan, sa mga nagti-teacher. Di ba? Alam ko to si Ate Allen, yung teacher, nagbanggit, no? Tama? So, hindi mo alam, yung desire mo magturo, ay pwede mo rin magamit kay Lord. Amen? Kasi po, darating ang time, the following months, magkakaroon po tayo ng encounter. Sino pa excited? Yeah. Yung encounter natin dito. Ayan, dito yan gagawin sigurado ako. So, hindi na tayo lilipad. Hindi na tayo pupunta na ibang lugar. Pero sila Bishop ang papupuntahin natin. Amen? Sila naman yung papupuntahin natin. Kasi tapos na tayo pumunta rin doon Di ba? Nung anniversary. At excited tayo. Excited po ba kayo ma-meet sila? Yes. Amen? Personally? Yes. And ako po, pag nakikita ko sila, ginagrab ko lagi yung opportunity na makausap sila.
At nakita nyo naman po sa mga pictures, no? So, dikit tayo ng dikit sa mga anointed pastors ng Christ in Your Family. So, yung pagtuturo na yan, kasi po, after ng encounter, magkakaroon yan ng shepherd class. Tuloy-tuloy po yan, yung mga process ng Christ in Your Family. At pag ikaw ay nag-process, so lang sigurado, yung buhay mo, gaganda at aayos. Amen? Kaya po, ganito ang simbahan natin ngayon, sa biyaya ni Lord, dumaan kasi ng process. Tama ba? Dumaan ng process ng pagkikisame, dumaan ng pagpipintura, dumaan ng lahat ng mga bagay na nakikita natin. Ito ang resulta. Kaya the best po talaga ang may proseso ang buhay. Sa simbahan pa lang po yan, paano po kung sa buhay mo na dumaan ka ng process? Kasi gusto ni Lord, makilala mo pa siya ng lubusan. Amen? Sino pong gusto mo makilala mo pa si Lord ng lubusan? Yung bang yung tiwala mo talagang solid. Amen? Kahit anong mangyari. So, sumunod, if it is encourage, then, give encouragement. Grabe, no? Yung pag-encourage pala, gift pala yan, na spirit. So, pag sinabing encourage, yung buhay mo, ay pag nadikit ka sa mga discouraged na buhay, nabubuhay sila. Yung loob nila, alam mo yun, may ganun kayong naranasan. Alam ko naranasan nyo na yun. May nakadikitan kayong malungkot. Yung dahil nakatabi ka niya, lalo siyang nabuhay ng loob. No? Yung feeling niya wala ng pag-asa, dahil nakatabi siya sa'yo, nakausap mo siya, nabuhayan siya ng pag-asa. Ang hirap naman ng discourage siya, tapos nakakatabi ka niya, no? Tapos sabi niya, gusto ko na talagang matuluyan. Lalo siya na-discourage. Pero ang maganda po sa mga anak ni Lord, our lives is a big encourage. Amen? Yung buhay mo daw, malaking encouragement na po. Minsan sa mga, hindi man sa sinasabi, dun pa lang po sa ginagawa mo, encouragement na po. Amen? So, nakakatuwa itong bagay na to kasi ang pagiging encourage, minsan, pwede rin siya by action. So, in action, sa mga ginagawa mo, lalo't dito po sa mga simpleng pagsimba mo lang, hindi mo alam may natatouch ka na palang buhay na ibang tao. Amen? Yung simpleng pagsimba mo lang, pag-share mo lang ng mga posts ng ating pong Christ in Your Family, hindi mo alam may mga taong nabe-bless dun sa mga sinishare natin. Amen? So, sino po, may nagla-like sa page natin, Google po kamag-anak niyo po, alam ko yan. Kachat ko siya kagabi. Sinat ko siya kagabi. Sabi ko, pagka may time po kayo, punta po kayo rito. Tapos sabi niya, nasa ibang bansa ako sabi niya. Nakalimutan ko yung name niya. Alam ko po, kamag-anak niya yan. So, Senon po yung apelido, kapatid niyo po ata? Or sa ibang bansa? Kuya niyo po? Naka-red ata siya na. So, kachat ko siya kagabi. Sabi niya, nasa ibang bansa ako. Pero nakikita ko yung post nyo sa kanya. Thank you kasi dinadala mo sila sa presence ni Lord. Magka-chat kami, alas 12 na po ata yun. Sabi niya, nasa ibang bansa ako. Ay, sorry po, nasa ibang bansa pala kayo. Kasi sabi ko, punta siya eh. Pero sabi niya, pag uwi ko dyan, pupunta ako dyan. Sabi niya, mag-church ako dyan. So, thank you, sabi niya. So, sa mga ganung bagay, hindi mo alam, you throw a message. Sabi, no? Yung mga sinishare mo na yan, hindi mo alam, people are drained na sila. Uhaw na sila sa salita ng Diyos. But because they saw your post, it gives encourage. At alam mo po, yung simpleng chat na kamusta, o hindi man chat, yung mga kamag-anak mo, makakakilala po natin. Yung simpleng akbay, kamusta, ay hindi mo alam, no? Inaantay na lang pala nila yung ganong pagkamusta sa kanila. Kasi may ganun po ako na-experience eh. Inamusta ko lang, inakbayan ko lang, umiyak na. Umiyak na siya. Yung pala, bigat na pala yung kalooban niya. At nung na-open niya yun, nabuhayan siya ulit ng pag-asa. So, people need the encourage of the people of God. Sabi mo nga po sa katabi mo, your life is an encouragement. Yan, yung buhay mo daw, isang malaking encouragement na po yan. So, we are a blessing to this nation. So, ano pa po? If it is giving, then give generously. Grabe, no?
Ang ganda itong kataga na to whom who give, much is required. Sa mga daw gustong magbigay, much is required. Kasi sabi dito ng Bible verse, kung magbibigay ka raw, give generously. Pag sinabing generously, hindi naman yung malaki. Hindi lang po yung tinutukoy niyo yung malaki, sagana. Yun lamang pong magbigay ka ng yung puso mo tuwang-tuwa. Yung cheerful giver yan. Yung puso mo nag-uumapaw sa ibinigay mong bagay na yun. Kahit nga 1 kilong bigas lang yan, no? Isang sardinas, may binigyan ka na isang nangangailangang pamilya. Hindi mo alam yung joy na matatanim mo sa puso nila. Amen? And it's part of our ministry. We're praying na magawa natin yun, no? No? Magkaroon po tayo ng ganong ministry na pupuntahan lang natin yung mga bahay-bahay dyan. Haabutan lang natin sila at ipagpe-pray lang natin. Maniwala po kayo, kahit hindi natin sila invite, yung puso nila, hanapin na yung presence ni Lord. Because that is part of our ministry, to give. Ano po yung mga pwede natin ibigay? Hindi lang po yung tumutukoy sa pera. Kasi ang pagbibigay po, meron pong iba't ibang klase ng pagbibigay. Ano po yung mga pwede nating ibigay? Pwede po nating ibigay, una, oras. Yan. Bigyan natin ng oras yung pamilya natin. Baka kailangan nila ng oras. Ano pa po? Time, money, yan. Resources. Yan. Ano ba yung meron ka? Pwede mong ipaglingkod din. And then, time, resources, and strength. So, yung pong lakas mo, paggamit mo kay Lord. Amen? Every time po na nakakita ako ng mga old, mga minamahal nating mga old lolo and lola, yan. Yan sila nanay, no? Pag nakakita ko ng mga senior citizen, na-inspired ako sa kanila. Sabi ko, umabot sila ng ganyang edad. Yan. Si mama ko magsi-60 na, si papa 60 na. Sabi ko, ano kaya ang itsura ko pag ganyan na akong edad? Yan. Tapos yung lakas nila, hindi na rin gagaya ng dati. Tama ba? Sabi ko, hihina rin pala ako. Sabi ko, ngayong malakas ako, ibibigay ko lahat. Ibibigay ko yung time, money, and strength. Sabi ko, yung lakas ko, itotodo ko na ngayon to habang nasa akin pa to. Kasi pag dumating yung time, hindi ko na kaya, at least, nagawa ko yung kailangan kong gawin. Amen? We need to maximize our time, money, and strength in this earth. So yung resources na yan, hindi aksidenteng pinagkakatiwala sa ni Lord. Binibigay po ni Lord yan in order for us to become a channel of blessing. So yung mga bagay na yan, kaya ka nakakapag-share because your life is blessed by God. Amen po? Yes. Kaya po, pag nagbigay tayo, masarap yung bukod sa galing sa puso is tayo po ay kumbaga punong-puno ka ng pagpapasalamat sa Lord. Kaya po sa lahat daw ng nagbibigay, give generously. Amen po. So sabi rito, ano pong verse na tayo? Yan. Ano po? Yan. Okay. So sabi rito, if it is to lead, then do it diligently. So, gaya po ng inyong lingkod, bagamat po ako ay murang edad pa, nung titignan, nung nakita niyo po yung mga kasama kong pastors, no? Nakita niyo na parang ilan lang kaming medyo bata-bata ron. Halos sila may mga ages na rin. Kasi matatagal na rin sila sa mga ministry po nila. So, bagamat tayo po ay nasa ganito pang edad, sabi nga ni Bishop Alvin sa akin, young blood. Yung nakikita niya ako, young blood. Kumbaga, batang pastor kasi, batang generation. Sabi niya, maganda yan, magaga kang tinawag nila. So, bagamat tayo po ay bata pa, pagtiwalaan niyo lang po si Lord. Amen? Ako po ay padala ni Lord sa inyo, hindi po para wala lang. So, dinala po tayo ng Lord dito. Ako po ay tour guide niyo lang po. Ayan. So, tour guide niyo po ako kasi gusto tayong dalhin ni Lord dun sa kanyang design. Amen. Gusto po tayong dalhin ni Lord sa mga
bagay na gusto niyang pagdalan sa inyo. At ang aking pong trabaho ay ilid lamang po kayo. Kaya po may mga word of God tayong binabahagi para mag-guide po kayo para lumalim ang iyong relasyon kay Lord. Amen? At yung faith nyo po, pag inugatan ka na, yun, sarap ugatan kay Lord, no? Pag inugatan ka na ng pananampalataya, alam niyo po, kahit anong bagyo sa buhay, hindi ka na kayang patumbahin. Sino pong gusto mong may malalim kang relasyon kay Lord? Kaya po, kahit anong storm yan, ay hindi ka kayang patumbahin. Amen? Kaya po, we need a heart na willing magpa-guide. Magpa-guide lang po kayo. Kasi po, kaya ka po i-guide kasi mas alam nung nag-guide sa'yo yung pupuntahan. Tama po? Kasi po, mahirap mag-shortcut nang hindi mo alam yung daan na yon, di ba? Dito tayo shortcut. Baka mapalongkat ka pa. Naranasan niyo po yun? Akala mo mapapa-shortcut ka, napapalongkat ka, mapapahama ka pa ng sobra. So, isa po pala sa gift yan. So, sabi rito, if it is show mercy, do it cheerfully. Yan. So, dapat po ang isang Kristiyano, the more na tayo po ay lumalalim kay Lord, dapat mas lalo mong, yung bang puso mo lumalambot lalo. Kasi sabi ng Ezekiel, I will give you a new heart and a new spirit. I will remove the heart of stone and I will give you the heart of flesh. Yung puso mo daw, kasi may mga pusong kalyado, no? Yung bang nakamarka na sa isip mo kahit anong mangyari, hindi kita papatawarin. Kumbaga, yung puso niya kinalya na. Pero dahil lang po tayo may relasyon sa Lord, kahit ayaw mo, kailangan eh. Tama po ba? Ito yung turo sa akin ni Lord na kapag ka may ganon, lagi mo lang suklihan ng pagmamahal. Love lang ibalik mo dyan, maniwala ka, maintindihan niya rin ikaw. Yan. So yung love na yan, ayun lang po yung best defense natin sa mga bagay na nagpapatigas ng ating puso. Tama po ba? Maraming nakakairita sa araw-araw. Maraming nakaka-discourage po. At yung within a week, napaparumi yung puso natin. Pero ang sabi rito, show mercy. Magpakita ka lang ng kahabagan at ibigay mo unang-una yung kahabagan mo sa sarili mo. Kasi una po tayong pinatawad ni Lord, kaya madaling magpatawad ng mga tao. Amen po? Sino ditong you will forgive quickly? Yan. Yung bang kahit nahihirapan ka, pero at least sa sarili mo, unti-unti mo siyang mapapatawad. Amen po? So, meron po ditong pictures na andito po yung mga gifts na yan. Yan. Yan po yung shinare natin no, sa Romans chapter 12, verse 6 to 8. Nandiyan po yung mga binanggit natin. Nandiyan po yung exhortation. Yan, pwede yung po picturean. Pag sinabi exhortation, yun po yung ginagawa natin ngayon. Nagpipreach po tayo. Ito po ay regalo ng Lord. Hindi po lahat kayang gawin to. Pero sa biyaya ni Lord, tayo po ay napagbigyan ng pagkakataon ni Lord. Exhortation, giving, yan. So, wag pong, parang ganito yan magbibigay ako pagka meron na ako. Maganda pala, yung kahit, yung meron ka lang kaunti, marunong ka na magbigay. Kasi po, pag napagkatiwalaan ka na sa maliit, maniwala po kayo pagkakatiwalaan ka na ng Lord sa malaki. Kaya po yung mga simpleng pagbibigay natin na yan, yung mga bagay na binibigay mo kay Lord, alam niyo po, pagyayamanin ni Lord yan. Sumunod po, help or serving. Yan. Dapat magkaroon po tayo ng puso na pagiging matulungin. So, tanong lang po kayo kung ano yung pwede nyong itulong. O kaya kayo po, baka kinoconvict ka ni Lord, ano po yung pwede mong i-share sa church. Ibig sabihin ng itulong, hindi naman po materially lang yan. Diba, baka mayroong ministry na gustong pinapagawa sa iyo si Lord, pwede mo pong gawin yan. Sumunod po is prophesy, kagaya po na nabanggit natin, ruling or leading. Yan. Hindi ko alam, baka may mga born leader po dito na ikaw pala, baka darating yung time, maglilid ka rin ng mga tao. Tama po? So then, next, mercy and teaching. So ito po naman po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10 and 28, naandyan na po lahat yan. So, may administration. Yung pag sinabi administration, ito po yun. Nag-handle ka na ng kabuuan. At hindi po madali yung level na yan.
Pag sinabi administration, ikaw sa bata, ikaw sa youth, ikaw sa mga kananayan, katatayan. Kaya po, sa biyaya ni Lord, nakakatuwa si Lord kasi from the past 6 months, meron na tayong kids church. Amen? Tapos, kahapon, nag-start na tayo sa youth service. Isa po sa sobrang tuwang-tuwa ko hanggang kagabi lalo. Sabi ko, Lord, may youth service na. Sobrang saya ng puso ko kasi sila kasi yung perfect era para gamitin ni Lord. Bagamat lahat tayo able to use, pero sila yung mga may matinding responsibility kasi nasa campus sila. Tutulungan niyo ba kami, mga students? Tutulungan niyo ba kami sa campus? Sila Ate Johan. No? So, papasukin natin, iwiwin natin ang mga tao because our church envisioning Christ in every heart. That's the goal of the church. Malagyan ng puso ang lahat ng tao. At ang mga kabataan na yan, may mga magulang din yan. Tama ba? Ako po, na-invite ako, kabataan din ako that time. Na-invite ko yung family ko. Na-invite ko yung mga bunso kong mga kapatid. At wala silang magawa. Kasi nga, mas bunso sila. So, ayun po yung plano ni Lord sa atin. Discerning of spirit, yan, sa mga susunod na mga pagkakataon, masishare po natin yan. Yung bang paparating pa lang siya, nararamdaman mo na yung spirit niya. Hindi galing kay Lord yung spirit nito. Madilim yung, dati hindi ko na-appreciate yun. Madilim yung aura niya, yung ganito, ganyan. Yung pala, part siya ng gift ng Holy Spirit. Yung bang alam mo may something sa kanya. Minsan nakangiti naman siya maganda, maayos yung ngiti niya. Pero nadideserve mo, may something to kailangan matulungan natin to para makabalik siya kay Lord. Amen? Because dalawang spirit lang naman na meron tayo. Galing kay Lord or galing sa kaaway. So, faith. Yan. May mga gifts din po tayo dyan sa faith. Yung bang pananampalataya mo, dadaling ka niya sa mga malalaking bagay. Amen. Kaya hindi po yung goal natin. Sumunod, helps, interpretation of tongues, word of knowledge, miracles, prophesy, tongues, and word of wisdom. Sa mga susunod po na pagkakataon, pag may opportunity, masishare din po natin lahat yan. Mahihimay-himay po natin yan. And sabi po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 29 to 31, are all apostles, are all prophets, are all teachers, do all work miracles, do all have gifts of healing, do all speak in tongues, do all interpret. So sinasabi diyan, lahat ba ay ganito? Lahat ba ay ganyan? So hindi po talaga, no? Kaya po perfect ang church ni Lord. Amen? Perfect ang simbahan ni Lord. Hindi niya inalaw lahat pare-pareho ng gifts. Pero ang maganda po rito, hindi man nabanggit dyan lahat ng meron ka. At least sigurado ako sa lahat ng binanggit na yan, meron ka. Tama po, nakita niyo yung sarili niyo. Si Lord po yung mag-identify sa'yo nun eh. Si Lord yung maglalagay na, ito anak, may calling ka sa ganito. May gifts ka sa ganito. So, alam niyo po, sabi rito sa verse na to, tinutukoy po rito na hindi lahat para doon ka. Pero kung saan kita ilalagay, gamitin mo at ibigay mo yung todo mo. Amen. Isa po sa lagi kong mindset po yan. Sabi ko, Lord, kahit saan mo ako dalhin, prayer ko po, mabigay ko yung 100%. Kaya kahit paglinisin mo ako ng CR, kasi po sa Christ in Your Family, yun po yung naging, bukod sa multimedia, pinili ko rin maglinis-linis sa mga, sa ating CR. Ganda kasi yung CR ng Christ in Your sa Pampanga. Ako dito, gusto ko maglinis dito. So kahit saan ka, dapat bibigay mo ang the best mo. Sino po dito kahit saan ka ilagay ni Lord, bibigay mo yung the best mo. Amen? Kasi sabi ng Bible, do everything as you serve our God. Na para bang ginagawa mo yon para sa Diyos. So do it everything for His greater glory. So sad news, ito po yung bad news. Hindi po lahat. Kaya po, pansinin nyo to. Sa simbahan, kaya minsan nakakatamad, minsan talaga umaten, no? May pagkakataon talaga ang hirap sumunod. Kasi naranasan ko po yan eh. Napansin ko, kaya ako hirap sumunod or may hirap ako magpatuloy kasi hindi ko na-apply yung mga gifts ko. Kasi wala akong ginagawa. So, yun pala yung susi.
kailangan pala meron kang maggamit ka ni Lord kasi we are, ano daw tayo? We are the body of Christ. At pag sinabing we are the body of Christ, lahat talaga tayo may function. So, pag-pray mo po kay Lord yun, kung saan ka gagamitin ni Lord. Pag-pray niyo po kay Lord, baka gamitin ka ni Lord, di ba? Sa mga bagay na hindi mo ina-expect. Amen? So, baka gamitin ka ni Lord na ikaw pala ay magiging intercessor. Sinabing intercessor, ikaw yung nagpe-pray para sa ating lahat. Nagpe-pray ka lagi para sa ministry din po yan. At naituturo po natin sa mga susunod pa. So, sabi lang po ng verse 31, I wanna end in this verse po, now eagerly desire the greater gifts. So, kung habang binabasa mo kanina, pwede mo pakita natin yung mga pictures na yan. Sino po ditong lahat ng yon nagpe-pray ka ngayon sa puso mo, Lord, sana meron ako dyan. Yes. Amen? At isa lang ang sigurado, meron at meron ka po dyan. Desire the greater gifts. Wow, ganda ng slide. Thank you, ma'am. So, desire the greater gifts. Hindi mo alam, baka lahat ng meron dyan, 80% ibigay sa ni Lord. Sino pong gusto mo magamit ka ni Lord? Maximum level. Amen? So, tayo po tayo lahat. And simula ngayon, every time na makikita niyo po yan, let us desire ng mga bagay na yan. Sapagkat ito po ay gifts. Pag sinabi pong gifts, ay nasa atin na po yan. Nasa loob na po natin yan. Tawag po dyan mga seed of potentials. At ang goal po natin ay ma-apply po natin ito sa ating buhay. Now let us bow our heads and let us come to God. Na Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Pinakita mo sa amin kung gaano kahalaga, Panginoon, ang spiritual gifts, Panginoon, sa aming mga buhay. Sapagkat, Lord, mas makakapamuhay kami, Panginoon. Lord, kapag po na-apply namin sa buhay namin itong spiritual gifts na ito, Panginoon. Lord, hindi pala totoo na wala kaming kayang iambag, Panginoon, sa iyong simbahan. Hindi pala totoo, Lord, na wala kaming gamit, Panginoon. Because the moment that you called us, Panginoon, we have a specific purpose, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami ma-identify ang mga gifts namin na ito, Panginoon. Lord, sa buong linggo na ito, Panginoon. Lord, baka po kami may gifts of prophesying. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na Lord, ideklara mga bagay, Panginoon, na mangyari, Panginoon. Lord, kung meron man kami, Lord, na gifts, Panginoon, of giving, magbigay po kami, Panginoon, ng hindi lang po sa kaya namin ibigay, kundi Lord, higit pa sa expectation namin, Panginoon. Higit pa sa mga bagay na akala lang namin hindi namin kayang ibigay, Panginoon. Turuan niyo po kami mag-invest ng oras, ng panahon. Turuan niyo po kami magbigay, Panginoon, ng lakas sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang lakas namin ay galing sa iyo, Panginoon. Lord, lilipas po ang buhay namin. Matatapos po ito, Lord. Manghihina po kami, Panginoon. But God, we cry out, Lord, na pag dumating po ang pagkakataon na yun, Lord, Lord, naibigay na po namin sa iyo, Panginoon. Na itodo na po namin sa iyo lahat, Panginoon. Wala na pong matitira, Panginoon. Kaya po, Lord, ngayon pa lang, gamitin mo kami mightily, Panginoon. We are so excited, Panginoon, sa gagawin mo sa buhay namin. Lord, because now we know, Lord, this is our weapon, Panginoon, against the enemy, Panginoon. Lord, ito pong mga regalo mo na to, Lord. It is the best strategy, Panginoon, na gagamitin namin sa mga tao para madala rin namin sila sa iyong presence, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na Lord, i-invite yung mga tao, not because para lang po makatin sila, Panginoon, but Lord, lagyan niyo po kami ng passion to lead them to you, O God. And it is part of the gifts, Panginoon. Help us to lead, O God. Help us to lead your people back to you, Panginoon. Lord, magkaroon kami ng malalim na malasakit. Lagyan niyo po kami ng spiritual eyes, Panginoon, na nakikita ang kahalagahan ng bawat isa, Panginoon. Lord, pag namin tingnan yung mga tao na porket meron lang sila ng mga material things, hindi ka na nila kailangan. Hindi po, Panginoon. Lord, pakita niyo po sa amin na mas kailangan ka po nila, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mata ng pananampalataya
Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng mata, Panginoon, na kagaya sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng puso na galing sa iyo, Panginoon, sapagkat yung puso mo ay mapagmahal, Panginoon. Yung puso mo po, Panginoon, punong-puno ng kahabagan, Panginoon. Gusto po namin ng ganong puso, Lord, na patuloy na mahabag kami, Panginoon, sa mga taong walang relasyon sa iyo, sa mga taong napapahamak, sa mga taong walang pakialam sa iyong salita, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami mag-guide sila, Lord, sa presensya mo, Panginoon. Lord, after this Sunday na to, Panginoon, we will exercise our gifts, Panginoon. Sapagkat, Lord, maraming taong nangangailangan ng kaligtasan, marami pong taong nangangailangan, Panginoon, ng compassion, marami pong taong nangangailangan, Lord, na mag-mature, Panginoon, because they are immature in their faith to you, Panginoon. Kagaya din po namin, minsan kami naging immature, Panginoon. Lord, help us to elevate our faith, Panginoon. Lord, gumaraduate na po kami sa pananampalatayang pangbata, Panginoon. Dalhin mo kami sa matured level of faith, Panginoon. Help us to let go on the old faith namin, Panginoon. The elementary teachings, O God. Kundi, Lord, mag-move forward kami, Panginoon. Salamat po, Ama. At Lord, gaya ng iyong simbahan, we are the body of Christ and Jesus Christ our head. Lord, the church function is to reach people for you, Panginoon. Kaya po, church, sa umagang to, meron po tayong kakantahin. I-meditate po natin tong kantang to. Let's meditate this song because this is a song of compassion. This is the song of the heart of God for the people na, Lord, I wanna be a part of somebody's story. Use my gifts, O God, para ma-apply ito sa mga tao. Because compassion, ito po ina-apply hindi po sa sarili natin, kundi sa ibang tao. Now, let us sing this song and let us encourage our hearts to worship God. Kung hindi mo po alam tong kantang to, sabayan niyo po yung lyrics, meditate po yung bawat lyrics, and this has become our hearts for the Lord. Let's worship God. I wanna be a part, I wanna be a part of somebody finding love, somebody finding love unfailing. I wanna be a part, I wanna be a part of somebody finding life, somebody finding life everlasting. I wanna play a part, I wanna play a part. Let's make it our prayer. Somebody finding hope, somebody finding hope in God in heaven. It's my desire. Let's Lord, serve this, you Lord. will use me, Let's serve Him. change somebody else's destiny. Yes, God, use our lives, Lord. I wanna be a part, I wanna be a part. Somebody else's story, somebody else's story of redemption. I wanna be the one, I wanna be the one to shine the light of Jesus into their darkness. So lead me to that someone, I pray. Lord, I want to bring you glory as somebody else's story. Somebody else's story. Yes, God, we wanna be a part, God. I wanna be a part, I wanna be a part. Somebody finding comfort, somebody finding comfort when they're hurting. I wanna play a part, I wanna play a part of caring for the widows, sheltering the orphans. It is our desire, God. It's my desire, Lord, you will use me to change somebody else's destiny. I wanna be a part, I wanna be a part of somebody else's story.
of redemption. I wanna be the one, I wanna be the one to shine the light of Jesus into their darkness. So lead me to that someone, I pray. Lord, I wanna bring you glory, somebody else's story. I wanna be a part, I wanna be a part Yes, God. of somebody else's story. Gamitin mo po kami, Panginoon. Somebody else's story of redemption. This hope in me was not meant to be contained inside. I've got to give it away, give it away. This hope in me was not meant to be contained inside. I've got to give it away, give it away. 'Cause I wanna be a part, I wanna be a part of somebody else's story, somebody else's story of redemption. Lord, salamat po sa umagang to. Salamat po, Ama. Lord, sa iyong kabutihan sa aming puso, Panginoon, sa aming buhay, O God. Lord, that was our prayer, Panginoon. That was our cry out, Lord. The Lord, gamitin mo kami sa buhay ng maraming tao, Panginoon. Use our lives to reach people back to you, O God. Huwag po kami makontento, Lord, na kami lang po ang ligtas, Panginoon. Lord, huwag po kami makontento yung mga mahal namin sa buhay, walang relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, sapagkat pag walang relasyon sa iyo ang isang tao, mapapahamak sila, Panginoon. Lord, they are candidate, Panginoon. Lord, in hell, Panginoon, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At ayaw po namin, Lord, ng mga bagay na yun. Kaya, Lord, help us to have courage to bring them to you, O God. Madala namin sila sa presensya mo, Panginoon. Lord, wag po kami makontento, Panginoon, sa puso, Lord, na napaka-complacent lang, Panginoon. Lord, wag po kami makontento sa puso, Lord, na wala kaming pakialam, Lord, sa aming mga mahal sa buhay. Especially, Lord, the people around us, Lord, na nakakasama namin araw-araw, Panginoon. Help us to share Jesus in their lives. Sapagkat, Lord, pag meron silang Jesus sa puso at sa buhay nila, they belongs to you, Panginoon. Lord, welcome po sila sa paradise, sa langit na bayan na iyo po pinangako. Lord, give us more compassion to people, O God. Lord, gamitin niyo po ang simbahan na to, Lord, para makapagdala pa ng maraming kaluluwa sa iyong paanan. Sapagkat, Lord, ang buhay na walang Diyos ay ang buhay, Lord, na miserable, Panginoon. Buhay, Panginoon, na walang patutungan. Magtagumpay man sila, Lord, sa buhay na to, sa mundong to, materially, Lord, pero kung spiritual nila mapapahamak, Lord. Lord, it is nothing, Panginoon. Kaya po, salamat po sa umagang to, Lord, sa mga gifts, Panginoon, na pinakita mo sa amin, the spiritual gifts, Panginoon. We know, God, Lord, lahat ng ito ay, Lord, magmamanifest po sa buhay namin. And we declare that, Panginoon, na mangyayari ang mga bagay na to sapagkat, Lord, it was already nasa puso na namin to, Lord. It is already planted, Panginoon, sa buhay namin. At Lord, we cry out, Lord, na mag-manifest po ang mga bagay na to. Lord, tulungan niyo po kami, Lord, ma-apply ang mga bagay na to sa buhay namin. Lord, help us to expand your kingdom here on earth, Panginoon, using these gifts, O God. Salamat po ng marami, Lord. Sa iyo po lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba,
At Lord, sa umagang to, tinatanggap po namin sa aming puso, sa aming buhay, pagharian niyo po kami. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. The best clap para kay Lord. At makakaupo na po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Sino pong you are blessed this morning sa kanyang salita. At ang mga gifts na po na yan, meditate po natin yan. Tapos mag-pray ka kay Lord. Lord, ano ba yung pwede kong practicein dito within a week? Hindi mo naman kailangan practicein lahat agad yan. So, tignan mo lang kung ano yung mga bagay na kung saan ka pwedeng gamitin ni Lord. Kung napicturean nyo yan, pwede nyo gawing wall sa cellphone para ma-remind ka kung ano yung kailangan mo gamitin, di ba? So, ako po, thankful po ako kay Lord na nakita natin yung mga bagay na yan. At excited po ako sa pagpunta po ng Christ in Your Family rito, nila Bishop, ma-apply na natin lahat ng mga bagay. Amen? Magsiserve tayo ng may kagalakan sa puso natin. Amen po. Minsan pa po, palakpakan pa po natin si Lord. And it's part of our gift is to giving. Yan. Sa pagbibigay po natin, lagi niyo pong tatandaan, hindi po yung amount ang tinitingnan ni Lord. Amen? Ang laging tinitingnan ni Lord, magbibigay ka pa ng galing sa puso. Magbibigay po ba tayo ng bukal sa ating puso at hindi napipilitan. Amen? Because every time we give, napapasalamatan natin si Lord. Amen? And sa pagpapasalamat natin kay Lord through giving, we also advance the kingdom of God. Amen? So marami pa pong gagawin si Lord sa atin. Let us pray. Lord, thank you so much for this wonderful morning. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa simbahan na ito, Panginoon, ng Christ in Your Family. We are the body of Christ, Panginoon. And Lord, makakatuwang mo po kami, Panginoon, dun sa plano mo, O God. Lord, excited po kami ng simbahan namin ito will never be the same again, Panginoon. Ang simbahan namin ito, Lord, nabigay mo, regalo mo, Lord, patuloy mong pagpapalain. Lord, in all aspect of our life. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa namin. Salamat po, this is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Let's give po. Let's give. At break of day, in hope we rise. We speak your name. We lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed, it's blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side of my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side of my life, shining through me every day. Alright, palakpakan po natin ulit si Lord. At lahat po ng gifts na yan ay maganda po ipag-pray po talaga natin kayo. Amen? So, for some announcement lang po, ay ito pong last Wednesday hanggang Friday, nagkaroon po tayo ng team building with the pastors. So, nandun po ako, sabi ko, Lord, parang panaginip lang to Kasi ang sarap ng feeling, kasama mo yung mga ka-on fire mo. Ibig sabihin, nandun ka sa gustong pagdalan sa'yo ni Lord. Ang sarap ng ganun, na nandun ka sa pinangarap sa'yo ni Lord. Alam ko po, lahat kayo may mga pangarap. Ayan po yung mga nangyari. Highlights lang po yan, pero nasa Facebook po halos lahat yan. Ayan, kasama natin sila Bishop. At ang ganda po ng lugar. Sobrang ganda po. Ayan, halos lahat po yan ay may mga simbahan po lahat yan. Yung iba po niya mga trainees. Kagaya po na yung lingkod, part pa rin po ako ng training pastor. Kaya po tawag sa ating pastoral trainees. So yung iba dyan na may mga hindi rin po nakasama for some reason. Pero the best thing is, nagplano po kami dyan, nag-strategy. At the same time, fellowship with the pastors. Ayan. Naglaro po kami at nakilala namin sa isa. Yung team building na yan, marami siyang ipapakita sa'yo.
na ituturo sa'yo. At praying po ako na magawa rin natin dito yan. Amen? So, yung mga katuwang natin dito, sa bawat isa po sa atin, magawa rin po natin. Magkaroon din tayo ng team building dito naman sa lugar lang natin. It's for now, yan. Sino pa excited sa team building natin? Amen? Ang ganda po no, no? O kaya pwede ngayon yung maging Sunday natin, no? So, hindi natin alam ang plano ni Lord. But the one thing is for sure, we need to establish our relationship to one another. Because we are brothers and sisters in Christ. Magkakapatid po tayo sa pananampalataya. At ayun po yung pagtutulungan natin sa mga susunod po na mga buwan. And then, sumunod po, yung ating pong youth service, youth radicals. So, pwede ba ang palakpakan natin si Lord? Ayan, no? Grabe, oh. Si Gab-Gab, oh, nandun pa. So, kahapon po yan. Yan. So, grabe, no? Nakaka-amaze si Lord. Nagsimula kami sa 8 kabataan. Yan. Si Jolo kasi may pasok pa na po, no? Pero the following Saturdays, praying na makasama natin. At isa lang sigurado, marami kasi silang in-invite na hindi lang available kahapon. Kaya po, paghahandaan ko na talaga itong next week. Talagang sisiguraduhin namin na makikater natin yung mga yan. Kasi po, sila po yung next generation to come. Kaya po natatakot talaga ako sa mangyayari sa simbahan natin. Magandang pagkatakot. Yan, kasi po, our church will never be the same again. Amen? Pwede man palakpakan natin si Lord. Ang youth na yan ay may malaking gagampanan sa simbahan natin. Kasi may mga magulang yan, may mga kapatid yan. At mapupuno talaga natin itong lugar natin. At the same time po, yung mga kasama natin iba, may mga personal rin sila. Sama rin natin sa prayer. Si ating pong worship leader, si Ate Heidi, nasa Cabanatuan. So, sabi niya, mag-send daw ng link. Yan, pwede bang say hi? Batiin niyo sila. Hi lang, hi. Yan, send natin. Yan. So, sisend natin sa kanya to. Kasi po, ang tao po ay kailangan niya ng Word of God. Amen? So, lahat tayo, hindi natin kayang mabuhay nang walang salita ng Diyos. At pag walang salita ng Diyos, hindi po natin alam kung saan tayo pupunta. Amen? Kaya po, isama natin sa prayer ang youth radicals, ang mga, may meaning po kasi yung radicals na yan. So, na-share po natin sa acronym po yan. So, lahat ng mga bagay na to ginagawa natin for God's greater glory. Sino pong gusto mong mapapurihan pa natin si Lord? Amen. Amen? At sa mga darating pa po na panahon, lahat po ng network, gagawa natin ang parang. Magkakaroon ng senior, ng couples, yan, sa mga may mga asawa po. So, lahat po ng yan, ginagawa natin for one simple reason, for the glory of our God. Amen? Pwede bang tayo lahat at palakpakan natin si Lord? Amen? So, maganda po ang ginagawa ni Lord. At yung kids church po natin, tuloy-tuloy lang naman po sila. At salamat po sa mga teachers na kasama natin na behind the scenes, sobrang thankful tayo sa kanila at patuloy na magpagamit sila sa Panginoon. And let us bow our heads and let us close in prayer. Lord, salamat po sa umagang to. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat po sa word na na-receive namin ngayong umagang to, that spiritual gifts is very important, very essential to our lives, Panginoon. Napaka-halaga po nitong spiritual gifts na to sapagkat it is the only way to advance your kingdom, Panginoon. Hindi po namin kayang magmahal sapagkat kami ay limited, Panginoon. But because of your grace, Panginoon, Lord, i-expand niyo po ang aming puso, yung compassion sa mga tao. Ganun din po, Panginoon, sa lahat ng areas ng aming buhay. Lord, ma-apply namin ang mga bagay na ito sapagkat, Lord, kapag na-apply namin to, Lord, it gives glory to your name, Panginoon. Kaya po sa buong linggo na to na aming kakarapin, Lord, kami po ay pinagpala mo na po. Diyan din po sa mga binigay namin kaloob ngayong umagang to, pinagpala mo na po ang mga bagay na to, at patuloy na ma-expand ng yung kingdom here on earth, Panginoon. Excited po kami next week, sapagkat, Lord, your church is alive, Panginoon. Ang iyong simbahan ay hindi namamatay kailanman at patuloy siyang lalago at lalago. Salamat po, Ama, sa lahat na nandito.
continue to bless and touch the lives of every one of us. Salamat po na marami, God. Now receive the blessing, church. The Lord bless you. I The receive. Lord keep you I and receive. make face shine upon you. receive. And our Lord Jesus Christ be gracious unto you. At lahat po tayo, mga anak ng Lord, ay magkakaroon ng katagumpayan within a week. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Amen and Amen. Palakpakan po natin sa Lord. And let us sing this song before we end. To To God God be the glory. be the glory. To God. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. Amen and Amen. Maraming salamat po. Blessed Sunday. Enjoy the rest of the day at magkaroon po tayo ng panahon sa ating pamilya. So, salamat po na marami. See you next week, CIY Family. Picture po tayo.